So ito yung sunod. Naku po, mga kababayan. Ano yung sunod, Kent? Eto na. Hmm. Mga kababayan, kung naalala ninyo, mga kababayan, nakulong po si Mike Defensor. Nakulong po si Mike Defensor. Ngayon, mga kababayan, ang Malacanang nagsalita na. Nagsalita na ang Malacanang. Bakit? Mga kababayan, tanong ko lang, naniniwala ba kayo na si Mike Defensor makakalaya pa? Paki-comment yes or no. Naniniwala ba kayo na si Mike Defensor makakalaya pa? Yes or no? Yes or no? Naniniwala kayo na makalaya pa? Para sa akin, sa 100%, 80% no. 20% yes. 80% no. Bakit? Nakulong si Mike Defensor ngayon sa kasong yung kaso nila ni Marcoleta. Nakulong si Mike Defensor sa kaso nila ni Marcoleta. Yun yung regalo, yung plunder, di ba? Plunder. Yung kaso na nagbigay sila ng regalo, tapos lumabas sa bunganga ni Marcoleta na yung isa daw, nagbigay sa kanya ng milyon-milyon pang campaign donation para protektahan ang kanyang negosyo. Baka masilip daw ng administrasyon, gipitin. Hindi nasilip nga naman. At hindi naman ginipit kasi nga, bahay bingbangan nga naman. Yun po yun si Bingot. So ngayon mga kababayan, plunder pa lang yun plunder pa lang. Wala pa ang kanyang human trafficking case. Yung human trafficking case, pangalawa na yun, yung hinatiran siya ng another warrant. Di ba nakulong sila tapos may warrant na dumating? Yun yung pangalawa na human trafficking case. Pangatlo, mga kababayan, may bagong kaso si Mike Defensor. Pero hindi ko pa alam kung anong kaso ito pero mabigat. Bakit? Nagsalita na po ang palasyo ng Malacanang Palace na si Mike Defensor ang utak ng destabilisasyon kay PBBM. Patay tayo dyan. Si Mike Defensor ang utak ng destabilization kay PBBM. So ito po mga kababayan, pakinggan natin. Ako mabigat ito mga kababayan. Si Mike Defensor ang utak ng destabilisasyon laban kay PBBM. Naku, patay tayo dyan. Pakinggan natin mga kababayan. Nagsalita na ang palasyo Tahasang itinuro ng Malacanang si dating Congressman Mike Defensor bilang utak ng umano'y destabilisasyon laban kay PBBM. Salamin daw nito ang pagbaligtad ng 4 na miyembro ng tinaguriang Baleta Boys kaugnay sa flood control scandal. Patay kayo dyan. Kasi mga kababayan, ang kaso niya plunder at human trafficking. Ngayon mga kababayan, kung naalala ninyo, yung 4 na Marines, yung 4 na Marines na bumaliktad, nakalagay kasi doon mga kababayan sa kanilang affidavit na pinanumpaan kasi di ba nag-recant sila. Binawi nila yung kanilang sinasalaysay na naghatid sila ng maleta. Pero hindi naman daw totoo yun, scripted. Kalakip doon sa kanilang affidavit, inutusan daw sila naguluhin ang administrasyong Marcos. Sino ang nag-utos? Si Mike Defensor. Ngayon, pinangalanan ng palasyo na si Mike Defensor ang utak, mga kababayan, ng destabilization laban or destabilization plot laban kay PBBM. Patay tayo dyan. Hindi talaga makakalaya si Mike Defensor. Mga kababayan, kung sakali itong rebellion, itong human trafficking at plunder, walang mga piyansa ito. So, kung mapataw itong tatlo, o sa rebellion, makalaya siya. Pero sa human trafficking at sa plunder, walang bilyan So, ang mangyari dyan, mga kababayan, makakalaya lang siya kung
mapresidente si Sara. Malamang sa malamang, bigyan ng pardon ni Sara yan or amnesty. Palayain yan. Pero, kung hindi manalo at si Sara Duterte ay makonvict sa impeachment niya ngayon sa Senado, walang Duterteng uupo sa mataas na posisyon. Ngayon, kapag walang makaupo na Duterte, manatili sa loob si Mike Defensor, Mark Oleta, Jinggoy Estrada, at mga susunod pa si Alan, si Pia, at iba pa. Ay, bakit ko nabigkas si Pia? Baka hihingalin. Continue. Ang pag-atras ng 4 sa 18 dating bodyguard ni former Ako Bicol Party Representative Zaldico ay refleksyon ng destabilization plot ni dating Congressman Mike Defensor at iba pang mga kaalyado nito ayon sa palasyo. Nakikita naman natin ang mga style ng mga Duterte supporters, kung paano sila mag-hire ng mga tao na gumawa ng katang-isip na kwento, kapalit ang malaking halaga, laban sa Pangulo. Marami ang nakakaramdam na parte ito ng plano ni na Mike Defensor at ibang kasamahan niya para sa isang destabilisasyon. Kaya nanawagan ng Malacanang sa publiko na huwag daw magpadala sa mga ganitong plano para sa pera. Hindi ito ang unang beses na itinuro ng palasyo si Defensor bilang personalidad na nasa likod ng 18 bagman ni Ko. Pebrero pa lang, sinabi na ng Malacanang na may gawa-gawang witness si Defensor at sa tingin ng palasyo, nagamit ang mga bagman dahil alam naman daw ng lahat ang motibo ng mga nasa likod nito. Kung naalala nyo mga kababayan, nung lumabas itong 18 Marines, naalala ninyo, di ba? Lumabas itong 18 Marines mga kababayan. Ngayon, noong lumabas itong 18 Marines, inimbestigahan agad ni Attorney Melvin Matibag, di ba, ng NBI, na ngayon ay NBI Director na. So ngayon, anong sabi ni Attorney Melvin Matibag? Meron pang lalabas dyan, halos 100 yan sila. Ang mga recruiter dyan ay yung mga retired general at yung mga retired politician. No? So ibig sabihin mga kababayan, matagal nang alam ng palasyo ang planong ito. Sabi ko nga sa inyo Diyos ko, anong kwenta ng 5 bilyong confidential fund ni PBBM kung hindi niya ito malalaman? Diyos ko, mga kababayan, 'di ba? Si Sara lang naman yung gumamit di umano ng confidential fund para sa mga laptop, pero wala namang resulta at ano na nangyari doon sa laptop na yun. Tapos magulat-gulat ka. 'Di ba? Tingnan niyo napakasinungaling talaga ni Sara. Mga kababayan. Naalala niyo. Nung unang impeachment niya, question saan ginamit ang kanyang confidential fund. Ngayon, alam niyo ang sagot ni Sara? Yung confidential fund ko, ginamit ko yan sa pag-imbestiga sa mga laptop sa DepEd. Laptop sa DepEd na milyon-milyon ang halaga na nabubulok lang. Ginamit daw niya. Pero ngayon, malaman-laman natin, sa impeachment hearing niya, bakit gamot at ayuda? Asan yung ginamit sa laptop? Tanong ko lang. Ang sabi ni Sara dati, yung maanumalyang laptop sa DepEd, ginamitan niya ng confidential fund para alamin kung sino ang nasa likod ng korupsyon sa laptop. Bakit doon, sa ipinakitang resibo sa impeachment, gamot at ayuda, nasaan yung laptop? Nasaan yung laptop? Di ba nagsabi si Sara na ginamit daw niya ang confidential fund para imbestigahan ang laptop? Ay, may video yan. Take note. Pero nung nalaman-laman natin doon sa Senado, ang confidential fund ginamit gamot at grocery ayuda. Asan yung laptop? Oy, may video yan. Take note, mga kababayan, ito yung hindi masagot ni Sara at ang mga taong bayan magtataka. Sara, ginamit ang confi sa investigasyon
sa laptop sa DepEd. Ito ha, mga kababayan. Sinabi ni VP Sara Duterte na kabilang daw sa pinagamitan niya ng confidential funds ay para imbestigahan si dating Congressman Zaldico kaugnay sa mga overpriced laptops ng DepEd. Sinabi po yan ng Vice kahapon kasabay ng pagsiwalat niya na sangkot ang kumpanya. Sinabi ni VP Sara Duterte na kabilang daw sa pinagamitan niya ng confidential funds ay para imbestigahan si dating Congressman Zaldico kaugnay sa mga overpriced laptops ng DepEd. Sinabi po yan ng Vice kahapon kasabay ng pagsiwalat niya na sangkot ang kumpanyang SunWest Nico sa manumalyang pagbili ng mga laptops. Matatandang pinatikos ang Vice dahil sa maling pagkasos niya umano ng confidential funds. Naging ugat din ito ng reklamong impeachment sa kanya noon. Gumawa kami ng sarili naming investigation sa loob ng Department of Education noong ako ay Department of Education Secretary. May I just say na merong confidential funds na pumunta doon sa paghahanap ng ebidensya sa investigasyon na yon. Samantala, pinag-aaralan na rin ng Independent Commission Ginamit niya ang confidential fund para imbestigahan ang overpriced laptop ni Zaldico. Bakit nung i-present at binasa pa nga isa-isa, may narinig ba kayo ginamit sa laptop? Meron? Meron po ba? May nabigkas ba doon na nag-imbestiga sa laptop? Tinanggap ni Mary Grace Piatos, tinanggap ni Maluwang, tinanggap ni Gina Hasa, ni Madilim at ni Pikit. Meron po ba? Wala. So, anong tawag nyo dito? Sino? Middle name nga, apelyido, Ling. Sino nga Ling? 'Di ba? Dapat nga ang pangalan ni Sara si Sino eh. Middle name nga, apelyido Ling. Sino nga Ling? 'Di ba? Kita nyo yan? May narinig ako binato ng laptop. Pero wala akong narinig nag-imbestiga sa laptop. May narinig ako binato ng laptop. Scam nga, di ba? Kaya nga sabi ni Lorna Kapunan, scam talaga ito, scam. Kita ninyo May narinig ako binato ng laptop, pero walang laptop na nabigkas na inimbestigahan sa confidential fund. Ang nandoon, acknowledgement receipt, ayuda, gamot. Walang laptop. Bongga kaday. Di ba? Regarding sa plano po ni bagong Ombudsman Remulla na hukay niya daw ulit sa hukay yung Parmali case, sa tingin niyo may nilulutong narrative yung administration? Oh yes. Oo. Matagal naman na ako nagsasabi, di ba, na wala namang ginagawa itong gobyerno na ito. Kundi number one, mamulitika, at number two, ubusin ang budget ng Pilipinas sa korupsyon. So yan lang yun. Wow! Ang ginagawa nila, sir, sa totoo lang. Meron ba kayong nakikitang project? Wala. Diba? So ibig sabihin, wala na silang ibang objective para sa kanilang pagkaupo diyan sa administrasyon, kundi mamulitika. And ang end goal nila is perpetuation in power. Sinabi ko na yan noon pa. And paano nila gagawin yon? Ay syempre ubusin nila yung kaban ng bayan sa korupsyon. Kasi kung talagang seryoso ang ombudsman sa pag-iimbestiga, imbestigahan nila yung laptop corruption scandal ng Department of Education. Nandoon si Zaldico. At alam ko yun dahil gumawa kami ng sarili naming investigation sa loob ng Department of Education noong ako ay Department of Education Secretary. Asan yung laptop doon na imbestiga kay Zaldico?
Bakit wala dun sa resibo at nakita namin gamot at ayuda lang? So, ibig sabihin, piniki nyo lang din yung resibo na gamot-gamot, ayuda. Kasi lumabas sa bunganga niya, laptop eh. Di ba? Kita nyo? Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, isa-isang mga nabisto ang mga kasinungalingan. Di ba? Alam nyo na. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, utak ng destabilisasyon laban kay President Bongbong Marcos na pabagsakin ang gobyernong Marcos na ito, mga kababayan, ay si Mike Defensor na ang nasa likod ay si Sara. Biruin mo, lahat ng binigkas ni Sara, ubusin daw ang pera, power, pero siya ang gumawa lahat. Yeah? Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kababayan, huwag kayo magtiwala dyan, napakasinungaling yan. Kita nyo? Palasyo pa ngayon ang pagbintangan mo, samantalang ikaw lipad ka ng lipad. Yung palasyo na minsan, pag pumunta sa ibang bansa, sabihin, pupunta na naman ng ganito, pupunta na naman ng ganyan. Hindi na lang unahin yung flood control. O si BBM, balita namin, pupunta daw ng Singapore. O unahin mo yung flood control bago yung Singapore. Pero si Sara, lipad dito, lipad doon, wala silang react. So ano lang gagawin ni Sara? Di ba? Kaya mga kababayan, nagsalita na ang palasyo, nagsalita na si Sandro. Kaya, yan ang katotohanan.